La 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 la. Good morning, Kuya! Good morning mga kasambahay! Tuesday today, Feb 26, 2019. Kamusta holiday, people? Nakapag-holiday ka ba, Doktor? Oo. Nag-holiday din naman ang mga doktor, no? Kapag holiday na ganyan kasi closed yung mga HMO, so most of the patients cannot get their LOA. So Ayan, yes. nakakapag-holiday naman pala. Yes, Pahinga din oo. naman pala sila. Oo, nag-celebrate kami ng birthday ng pamangkin ko kahapon. Happy So yun yung birthday. ginawa namin. Happy birthday, Ali. Yan. Para pala si Kikay, no? Oo, related pareho. to Kikay. Magkasunod sila ng birthday. At bukod po sa inyong TV sets, pwede nyo rin po kaming mapanood ang Good Morning Kuya via live streaming sa ating website, ang untvweb.com. That's right! At syempre, aside sa ating website, pwede niyo rin po kaming masubaybayan kahit po nasa biyahe kayo o kahit nasa ang lupa-lupo kayo ng mundo. Lupalop, di ba? Sa pamamagitan po yan ng aming Facebook Live, i-like and follow nyo lang po ang aming official Facebook accounts, ang UNTV News and Rescue at syempre ang Good Morning Kuya Facebook page. Kaya mga kasangbahay, tutok lang dahil marami tayong mga pag-uusapan ngayong umaga. Narito ang ilan sa mga balitang aabangan ninyo ngayong umaga. Hamon na debate ng 8 diretso senatorial candidates sa Plaza Miranda sa Maynila, hindi sinipot ng administration senatorial bets. Pangulong Rodrigo Duterte muling nagbabala sa mga drug lord kasunod ng bloke-blocking cocaine na natagpuan sa ilang baybayin sa bansa. PNP Region 11 nakipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy para sa pagpapaigting ng Coastal Patrol Inspection kaugnay na mga natagpuang floating cocaine. Atmospheric river storm inaasahang tatama sa Bay Area sa California. North Korean leader Kim Jong-un dumating na sa Vietnam para sa ikalawang summit nila ni US President Donald Trump. At mga wish cover composer ibinahagi kung paano nalikha ang mga bagong OPM songs na itatanghal sa Wishcovery Season 2, The Singer and the Song Finals. Yan ang mga balitang aabangan ng ating mga kasangbahay. Maliban sa mga napapanahong balita, isa naman na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang ating babalikan sa ating Today in History. And because it's Tuesday today, kasama po natin si Doc Janice para po bigyan tayo ng dagdag kaalaman pagdating po sa ating kalusugan. Doc Janice, ano ba ang pag-uusapan later? Magandang topic natin ngayon kasi pag-uusapan natin yung topic para sa mga travelers. Malapit na yung mag-summer, no? So maraming babiyahe at saka marami din tayong mga I would say kamabayan o kasangbahay na nagtatrabaho sa mga call center agencies. So pag call centers, di ba yung oras nila iba? So pag-uusapan natin ang how exercise can counter the effects of jet lag or yung shifts in their circadian rhythm na tinatawag. Magaling, magaling. Tsaka alam nyo ba, hindi lang isang chef ang bibisita sa atin today. Talaga? Kilalanin natin sila mamaya at alamin natin kung ano-ano ang mga recipe ng kanilang ihahanda para sa ating What's for Breakfast. Wow! Pero bago natin puntahan ang lahat ng yan, narito muna ang ating top stories for today. Presyo ng bigas sa ilang pamilihan bumaba. Depresyon, posibleng makuha sa sobrang paggamit ng social media batay sa pag-aaral. Pangulong Rodrigo Duterte, umapila sa publiko na huwag sasaktan ang mga lider ng simbahan. Paggunita ng ika-33 taon ng EDSA People Power sa Quezon City, kakaunti lang ang dumalo.
We're here. Magandang umaga po, mga kasambahay. Bilis mo Tumambling ka ba? Hindi naman. Medyo late. 51 minuto na po makalipas ang ika-4 ng umaga. Una po sa ating mga balita ngayong umaga. Bumaba ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan. Nagtataka naman ang mga tindera ng bigas sa trabaho market sa Maynila kung bakit maraming supply ng imported rice gayong hindi pa naman epektibo ang rice tarification law. Yan ang ulat natin. Nasa 200 piso na ang ibinaba ng presyo ng kada sako ng commercial local rice sa trabaho market sa Maynila. Kasabay nito ay bumaba rin ang presyo ng imported na bigas at dumami pa ang supply nito. Ito'y sa kabila ng sa March 5 pa maging epektibo ang rice tarification law na pinirmahan ng Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan. Mangangahulugan ito ng pagluwag ng importasyon ng bigas kasabay ang pagpapataw ng 35 to 50% na buwis. Ayon kay Aling Susan na isang rice retailer, napipilitan silang kumuha ng imported na bigas dahil kukulangin sila ng paninda. Yung kalat ang imported ngayon eh. Oo, totoo alam. Ewan ko kung saan nanggagaling ngayon eh. May mabibiling imported rice sa halagang 47 pesos kada kilo na ang katumbas naman ay 52 pesos sa lokal na bigas. Subalit may mabibili namang mas mababang presyo ng local rice na halagang 36 pesos kada kilo. Mas malakas yung local, mas masarap po yun. Bakit mas gusto niyo yung 60 na local? Ba't mas gusto niyo? Kasi malambot kasi yun eh. Malambot, parang malagkit yan. May mamimili na mas gusto ang imported rice. Mas maalsa siya kasi. Ayaw niyo po ba yung local? Pwede rin, kaya lang pareho lang din kasi. Kasi yung sa local minsan medyo malagkit. Ayaw ng husband ko kasi. Ayon sa Confederation of Grain Retailers of the Philippines o GRECON, maraming supply ng imported na bigas dahil nagdadatingan na sa bansa ang mahigit sa 1 milyong metriko tonelada ng bigas na bahagi ng out quota shipment na inangkat ng pribadong sektor. Pinayagan ito ng pamahalaan ng magkaproblema sa supply ng bigas noong nakaraang taon. Sa out quota, kahit po gaano karami, pwede ka po magpasok ng imported na bigas. Kung magbabayad ka ng service fee na itinakda ng NFA Council. Nilinaw naman ni Agriculture Secretary Manny Piñol na kahit na maging epektibo na sa March 5 ang rice tarification law ay hindi pa rin ito agad maipatutupad hanggat hindi natatapos ang Implementing Rules and Regulations o IRR. Malalaman din anya sa IRR kung makapagbebenta pa ba ng murang NFA rice sa merkado kahit na maubos na ang kanilang inangkat. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Manila. Pinapayuhan ng mga eksperto ang mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak sa paggamit ng social media. Batay sa isang pag-aaral, posibleng magdulot ng depresyon ang sobrang paggamit nito. Alamin natin ang detalye mula kay Rosa Licos. Pinatanggal ni Aling Babes ang Wi-Fi connection sa kanilang bahay upang kontrolin ang kanyang mga anak sa paggamit ng social media. Bukod dito, monitored niya ang paggamit ng communication gadget ng kanyang mga anak at alam niya ang password ng social media account ng mga ito. Kinakausap niya rin ang mga ito ng regular upang mapaalalahanan. Dahil dito, ang kanyang anak na si Sunshine, mas mahaba ang oras na naigugugol sa pag-aaral at gawaing bahay kaysa paggamit ng cellphone. Bigyan din natin ng oras kung hanggang saan sila, kung hanggang kailan lang nila dapat gamitin sa social media. Aminado naman si Sunshine na dahil sa mga iniidolo niyang singer, kaya siya gumagamit ng social media. Kasi may GC po yung idol ko. Tapos din po kami nag-uusap-usap. Batay sa Millennium Cohort Study ng Economic and Social Research Council sa United Kingdom, ang pagkakaroon ng depresyon ng mga female teenager ay maiuugnay sa matinding paggamit ng social media. Sa 11,000 14-year-old na bahagi ng pag-aaral sa England, Scotland, Wales at Northern Ireland, 40% sa mga teenager na babae na gumagamit ng social media ay nagpapakita ng sintomas ng depresyon. Ayon naman sa psychologist na si Dr. Camille Garcia, mahalaga ang paggabay ng mga magulang sa kanilang mga anak sa teenage years dahil dito nagaganap ang personality development. Kung sobra-sobraan niya ang paggamit ng social media, bukod sa depression, malaki rin ang posibilidad na bumaba ang self-esteem ng mga bata.
Sa social media anya, maaaring mangyari ang cyberbullying at manipulation. Masyado na tayong naging lenient na akala natin ang pagtutuon ng pansin ng ating mga anak sa mga social media accounts, at the same time yung magkaroon sila ng access sa kanilang mga accounts. Bilang isang magulang, you should know that there should be a limit. Dagdag pa nito, maximum of 1 hour lamang kada araw ang dapat na itagal sa paggamit ng social media ng mga teenager. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Manila. Sa iba pang balita, umapila si Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko na huwag saktan ang mga lider ng simbahan. Ayon sa punong ehekutibo, personal na away niya ang mga binitiwang pahayag laban sa simbahang Katolika. Para sa iba pang detalye ng ulat, nagbabalik si Roz Salicos. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagpaabot sa kanya ng mensahe si Catholic Manila Archbishop Luis Antonio Tagle hinggil umano sa mga banta sa buhay na natatanggap ng ilang paring Katoliko. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa First National Assembly ng Liga ng mga Barangay sa Pasay City kagabi. Some priests got death threats from someone claiming to be working for the president's family. Naninira ito. Sigurado sa kabila yan. Just to let you know, baka may naninira. Dagdag pa ng punong ehekutibo, huwag seryosohin ng mga drug addict ang kanyang mga naging pahayag ng mga nakalipas na pagkakataon laban sa mga pari. Labag umano sa batas ang pananakit sa mga leader ng religious group, kabilang na ang mga pari. Personal na away niya din anya ang kanyang mga pahayag laban sa simbahang Katolika. Kayong mga adik, huwag ninyong tutuhanin yung pukpukin yung mga bisyap pati kardinal. Hindi yan sila kasali sa rokos, political rokos. Ako, I was just responding. Sinagot ko lang yung sabi ng pari, mamatay ako. Pero huwag ninyong patayin talaga yung mga obispo pati pare. It is not allowed. Pa yung mga imam, yung mga tablik na, tablik yung puti na maraming walang kasali yan sila. Pag ginawa mo yan sa kanila, ako mismo ang kalaban mo at ako ang ihirit sa iyo kasi ginagawa ninyo yan para siraan ako. Ano man ang makuha ko pagpatayin ko yung pare? Mas marami pang mabiyuda, malay mo, 3 ang girlfriend yan. Samantala, kalinsabay ng magkabi-kabilang kontrobersyang kinakaharap ngayon ng simbahang Katolika dahil sa mga isyu ng pang-aabuso ng mga pari, may panibagong banat si Pangulong Duterte sa grupo. Nagkakawatak-watak na rin anya ngayon ang simbahang Katolika. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na yan. Hindi na makalimutan ng tao yung ito pala ang Katoliko. Pag inabot ng libog, madre. Kung ang mga bakla, ang niya, mga bata, who needs a religion like that? Tapos sige ka pabigay kada linggo, ihatid pala niya sa kabit niya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Pasay City. Kapansin-pansin, nakakaunti lang ang dumalo sa programang inihanda para sa ika-33 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kahapon. Hindi nakadalo sa okasyon si Pangulong Rodrigo Duterte, maging ang ilang kilalang personalidad ng revolusyon kabilang si dating Pangulong Fidel Ramos. Narito ang ulat ni Aiko Miguel. Naging mapayapa ang kabuuan ng programa sa EDSA People Power Monument para sa paggunita ng ika-33 anibersaryo ng EDSA People Power sa Quezon City. Bahagi ng programa ang paggagawa ng Freedom Awards sa ilang personalidad bilang pagkilala sa kanilang naging ambag sa revolusyon. Isa na rito ang national artist na si Cecil Guidote Alvarez.
Sa mensahe nito, sinabi ni Alvarez na nakalulungkot na makitang nababawasan ang dumadalo taon-taon sa paggunita ng EDSA People Power Revolution. Dapat anyang maipaunawa sa publiko ang kahalagahan nito sa pagtamo ng kapayapaan sa bansa. Sa palagay ko, dahil maraming mga masalimuot na suliranin sa ating bansa, lalo na ngayon, election time, kanya siguro walang panahon sa ngayon. Ngunit naniniwala ako na hindi maaaring iwaksi sa ating kamalayan ang napakaningning na kaganapan sa buong mundo na halimbawa ang Pilipinas sa mapayapang pagtatakwil ng diktadurya sa pagbabalik ng demokrasya at hanggang ngayon merong mang mga suliranin, merong mang mga karahasan, tayo ay nakikilaban. Patuloy yan. Kabilang si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga hindi dumalo sa pagtitipon. Ito na ang ikatlong pagkakataon mula nang maluklok sa pwesto ang Pangulo na hindi ito dumalo sa anibersaryo ng Rebolusyon. Maging si dating Pangulong Fidel V. Ramos na isa sa mga prominenteng personalidad sa People Power Revolution noong 1986 ay hindi rin dumalo sa pagdiriwang. Wala rin si Philippine National Police Chief, Police Director General Oscar Albayalde sa okasyon at sa halip ay nirepresent ni NCRPO Director Guillermo Eleazar. Nangyayari naman talaga yan na may pagkakataon na for several times dahil sa dami rin ng schedule ng ating Chief PNP ay ako inaatasan para mag-represent sa kanya. Samantala, dumalo bilang guest of honor si Undersecretary Lorna Digdino ng Department of Education bilang kinatawan ni DepEd Secretary Leonor Briones. Binigyang diin nito ang kahalagahan na maisama pa rin sa aralin ng mga kabataan ang EDSA People Power Revolution. Hindi anya dapat ito isang tabi at maging bahagi pa rin sa kasaysayan ng Pilipinas. The lessons that we learned 30 years ago are lessons that are still very valuable today. Yung lessons of peace, lessons of united effort, yung mga lessons na po yan para sa akin po ay classic lessons. So kahit kailan, kailangan po buhay na buhay ang selebrasyon para buhay na buhay po para sa ating lahat at yung mga susunod na henerasyon, matutunan din yung mga lessons na yan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Alas 5:03 na po ng umaga yung mga papasok at kakagising lang ho. Bangon-bangon ho. Baka malate po tayo sa inyong mga... May pasok na. Gano'n ba kaaga ang pasok sa school? Sa 8 o'clock pa rin. Yung sa mga private. May 7 o'clock na mga shifting, no? Kaya bangon-bangon na ho, baka holiday mode pa. Samantala, ginunita kahapon ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Pero alam pa ba ng kasalukuyang henerasyon ang halaga ng tinaguriang bloodless revolution sa kasaysayan? Alamin natin sa ulat ni Mai Bermudez. Hindi lamang matinding trapiko ang dapat maalala ng mga Pilipino kapag dumadaan sa EDSA, kundi ang mas mahalagang bahagi ng kasaysayan na nangyari rito. Ika-22 ng Pebrero taong 1986, higit 2 milyong Pilipino ang nagsimulang umukupa at nagmarcha sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Napuno ng tao ang kahabaan ng Ortigas Avenue hanggang Cubao. Ito ang tinaguriang Bloodless Revolution na naging kasangkapan ng mga Pilipino upang mapatalsik sa pwesto si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Hinangaan ito ng buong mundo dahil sa pagpapakita ng tunay na kapangyarihan ng demokrasya. May mga paglabag sa karapatang pantao na nangyari. So, yun yung context kaya naging nung nangyari yung people power, symbol of democracy siya. Nagsimula ang pag-aaklas ng mga tao sa diktaduryang Marcos nang tila mapuno na ang mga ito ng barilin at mapatay si former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. sa paliparan noong August 1983 matapos magbalik bansa siya mula sa pagkaka-exile sa Estados Unidos. Sinundan pa ito ng pagbaliktad sa pamahalaan ng nooy Defense Secretary ni Marcos na si Juan Ponce Enrile at Vice Chief ng Armed Forces of the Philippines na si Fidel Ramos at magbarikada sa Camp Crame at Campo Aguinaldo. Dito na nagsimula ang mga panawagan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ng isang mapayapang revolusyon laban sa pamahalaan.
Bagaman hindi pa daw sila naipapanganak nang mangyari ang makasaysayang kabanatang ito ng bansa, ang ilang kabataan naniniwalang napakahalaga nito sa kasalukuyang henerasyon. So yung relevance niya for me, or I think for most of the Filipinos, is for us to remember kung gaano kinakaya ng lakas ng pagtutulungan ng bayan sa pag-achieve ng isang malaking adhikain. People Power Revolution talaga ay yun nga, ginawa upang patalsikin si Marcos. Hindi siya ginawa dahil may kulay. It's a good thing lang din na parang we try to reminisce the past. Kasi it's for the next generation din to see na there are people na really love the nation and they really can contribute to it. Hindi pulat dilaw ang tunay na magkalaban. Totoo kasi, I love that song. I love that part from that song na hindi pulat dilaw ang tunay na magkalaban kasi kalayaan ang pinaglalaban. Yeah. Ayon sa historian na si Professor Xiao Chua, maraming bansa tulad ng Czech Republic, Germany, Yugoslavia, South Korea at Libya ang nagtangkang i-duplicate ang EDSA People Power upang makamit ang kalayaan ng kani-kanilang bansa. Maraming gumaya. Template kasi, tayo yung nagpakilala. Bagamat hindi tayong nauna dyan. Portugal noong 1974 ang nauna sa peaceful, quote-unquote, peaceful revolution. Sa Pilipinas, naulit ang kasaysayan sa pamamagitan ng People Power Revolution noong January 2001 na tinaguri ang EDSA II nang patalsikin sa pwesto si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada na nooy nahaharap sa mga isyu ng katiwalian. Naalis sa pwesto si Estrada at pinalitan ng nooy vice-presidente nito na si Gloria Macapagal Arroyo. Ayon sa mga historian at maging sa taong bayan, natapos man ang 2 yugto ng pakikipaglaban para sa demokrasya at kasarinlan, hindi umano dito natatapos ang tungkulin ni Juan para sa bayan. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isa ako will always and forever be grateful for the people who fought for our democracy that we are enjoying right now. And I thank you. Diba, kasama dyan sa pundahan. Good morning. Good morning. Sige, kayo naman. Malagay pundahan boys daw eh. Pundahan men to. Okay, thank you. Hindi sinipot ng senatorial candidates ng administrasyon ang hamon ng debate ng 8 Derecho senatorial slate. Tingnan natin ang ulat ni Nestor Torres. Sa Plaza Miranda sa Maynila, nagtungo kahapon ang 8 Derecho senatorial candidates. Ito ay kaugnay sa kanilang hamon na debate sa mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon. Hindi dumating ang senatorial candidates ng administrasyon. Dahil dito, itinuloy na lamang ni Rachel Jokno, Gary Alejano, Florin Hilbay, Romulo Macalintal at Erin Tanyada ang pangampanya sa Plaza Miranda sa Quiapo. Nagpaliwanag naman si Senator Sani Angara kaugnay sa hamon nilang debate. Ay wala. There are 12 positions so dapat magkasama kayo, magtulungan kayo. Sinagot ko na siya dun sa Twitter, sabi ko pareho naman kami tumatakbong senador, mag-ano lang tayo. Let's rise and fall on our own merits. Huwag nating ibaba yung bawat isa dahil 12 posisyon yan eh. Diba? Hindi naman kami tumatakbo ng mayor o ng presidente na talaga kami magkatunggali. Samantala, sa syudad naman ng Maykawayan, Bulacan, nangampanya si Mayor Inday Sara Duterte kasama ang siyam sa 12 kandidato ng hugpong ng pagbabago kahapon. Ipinakilala nito sina Christopher Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Sani Angara, Bong Revilla, Jingo Estrada, JB Ercito, Cynthia Villar, Ilocos Governor Amy Marcos at Jinky Manikan. Hindi naman nakarating si Francis Tolentino, Sahid Mangundadato, Coco Pimentel at Pia Cayetano. Si Senator Coco kasi pinakiusap siya ng PDP. So we respect PDP as the party of the President. So yun. And besides kami, ang HNP, we only organize for the senators. We do not mandate sa kanila na pumunta sila sa lahat ng sorties kasi kung wala sila, they can send a representative or they can send their video and then nandun din ako. Hindi sinipot Marami naman silang dahilan, di ba? Busy. Kasi meron daw silang mga pinuntahan. Noon kasi,
noong nagsalita yung Ocho Diretso na makikipagdebate kami. Ito, place na ganito, ganyan. Plaza Ang Miranda. sagot ni Sara noon, sige, bibigyan namin ng time yan, ganito, ganyan. Pero pagdating nung araw ng debate, wala, hindi na sila sumipot. Pero kinol nila dati ang hamon. Kinol nila yun. O kaya nga na yung mga yung events organizers ng Plaza Miranda, sineta pa yun eh. Nag-iba sa kanila, nag-invest daw ng mga konti lang maliliit na gamit, slight mga coverage, ng mga amateur coverage, kaso wala naman sumipot. So, Parang matuloy lang yung ano. Oo. Walang kita. Maganda Wala sana na, kasi pati- may parang ganyan. Hindi, para at least malaman mo sana kung hindi ba, malaman mo ano ang plataforma nila, ano ang nagawa mo, anong magagawa din namin. Oo. Saka ito moderated by iba by students para makita platform to platform debate. Oo. Kasi yung sa mga napapanood mo sa network ngayon, issue-based eh. Hindi masyadong naglalahad ng platform eh. Kung anong issue mo, sagutin mo. Anong issue ng bayan, sagutin mo. May tanong ang tao. Ito, platform to platform debate. Buong partido. Oo. Hindi naman buong partido. Pero isa-isa, personality. Oo. Bibigyan sila ng allotted time, sabihin mo yung... Kunyari, si Kong Erin, tapos si Bato, ganon. Tapos si... Tapatan sila. Si El Jokno, tsaka si Bongo, ganon. Ganda yun Ang problema kasi, yung mga nandoon, si Alejandro lang ata hindi lawyer, di ba? Sa Ocho Diretso. Di ba? Sa Kasi Ocho Diretso. nandun si Hilbay, si Atty. Hilbay. Makalintal, si Tanyada, Si Erin. Jokno. Sa ba, may Alejandro lang. Alejandro lang hindi eh. May nagdebate noon, hindi lawyer yung isa eh. Sino? Nalala ko Ano, si Binay Gutok? tsaka si Bayani. Si Binay, si Bayani, di ba nagdebate nung araw yan? Talagang sinisingit mo talaga ang... Singit na talaga yung dalawa. Naalala ko lang kasi. Makati, Marikina, siningit. Sabi ko, yamado na to si Binay. Ano rin kalaban? Alam mo, sa mga nanonood po na hindi nakakaintindi ng joke na yan, si Minyong kasi, big fan ng Pinay Taga family. Makati boy to. Makati boy to si Minyong eh. Nadali. Wag nyo magsasabi ng masama tungkol sa Binay. Oo. Harapan ni Kasi, Minyong. away mukhang ito. number 4 ba si Nancy? Number 4. Number 4. 4-3, naglalaro. O, tingnan natin sa kabila, ano masabi nila? Okay. Ano yon? Makabinay daw si Mimi. Kabinay. Yan. Wag mo daw aapihin. Aawayin ka naman yung... Ayan, Ito. yun na. Kasi yung tawag dito, yung sa hindi pumunta, meron kasi din sila mga dahilan na, di ba? Meron din silang mga campaign, sarili-sarili namang campaign na sorties na ginagawa. Kaya daw hindi sila nakapagpunta. Although, syempre, for me, kasi yung mga ganyan, sana nagbigay kayo ng word. Kasi, syempre, nagbigay din ng time ng mga taong nagpunta doon. Diba? Anyway. Ito, muling nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga drug lord. Kung ano ang babala ng Pangulo, alamin natin mula kay Rosa Licoz. Hindi nawawala sa talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte ang patakaran ng kanyang administrasyon kontra iligal na droga. Sa gitna ng liga ng mga barangay sa buong bansa kagabi, muli siyang nanindigan na delikado para sa mga sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa ang magpatuloy sa kanilang mga iligal na gawain habang siya ang nakaluklok sa pwesto. I will make this statement very, very clear. I promised you that at this time of our national life, it is the time, during my time, that it would be very, very dangerous for anybody to do drugs. Nagbabala rin siya laban sa mga drug lord na nagtatangkang pumasok ng Pilipinas, maging sa mga Pilipino na naging ibang bansa na huwag gumawa ng iligal na gawain, lalo na ang maging sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Whether as a drug lord, wala akong pakialam kung galing kang China, galing kang Taiwan, galing kang Malaysia. Pag pumunta kayo dito at ginawa ninyo yan, papatayin ko talaga kayo. Kaya kayong mga Pilipino sa labas, huwag ninyong gawin yan kasi papatayin rin kayo doon. Do not committing crimes, illegal crimes in other countries. I cannot help you and I won't help you.
Nitong nakalipas na 2 linggo, aabot na sa tinatayang 2 bilyong pisong halaga ng cocaine bricks ang narecover ng mga otoridad sa baybaying dagat ng Luzon at Mindanao. Mismong si Pangulong Duterte ang nagsasabing nakapasok na ng bansa ang Colombian drug cartel na Medellin. I said we are facing a serious problem. Pumasok na ang cartel Medellin, Colombia. Kaya nga marami na naman makikita cocaine. Kaya kayo, hindi ko kayo tutulungan. Tama naman yun, di ba? Kasi, kumbaga parang, if we're trying to control it in the country, tas lumabas ka, tas doon sasabihin mo, tulungan mo ko, dito nga, gusto natin siyang sumpuin. So, I would understand kung bakit yung kanyang warning hindi ko kayo tutulungan, bala kayo. Di ba na lang kung talagang ginamit lang yung... Ayun, pero... Ang delikado ngayon, Doc Jano, yung mga OFW na paalis ng Pilipinas. Yes. Kasi kung kayo po ay lalabas ng bansa, o halimbawa magtatrabaho sa ibang bansa, at halimbawa may kakilala kayo, hindi nyo naman talagang kakilala, o kahit nakakilala nyo pa na talagang friend ninyo, tapos biglang may papadala na bagahe or package, mag-iingat po. Alam mo, sa totoo lang ako, minsan hindi ko na sinasabing aalis ako. Or yung kunyari, pupunta ako sa isang place na alam kong meron akong mga, kunyari, may mga friends ako dito na alam kong may kakilala doon. Kunyari, Singapore or US na, uy, padala mo naman yung anak ko or yung pinsan ko. Alam mo, hindi ko na sinasabing aalis ako. Mahirap Kasi nga, na mahirap na eh. Mahihiya akong tumanggi. Yes. Kasi syempre, kaibigan ko rin naman siya or kamag-anak ko rin naman siya. Pero kasi yun nga, you never really know. Alam mo, may isang time, hindi naman niya sinadya, nakalimutan niyang sabihin sa akin na yung padala niya, corned beef. Bawal. Binigay niya sa akin, as in palipad na ako. Kumbaga, parang halos na-intercept niya ako papuntang airport. Alam mo, hindi niya sinabi na corned beef. So, nilagay ko sa hand carry ko kasi nakasara na yung check-in. Ang tawag doon, pagdating sa x-ray, sinabi sa akin, do you have can in your hand carry? Sabi ko, I'm sorry, I don't think I have. So, yeah, you do. Tapos nilabas niya yung binigay na paper bag sa akin. Sabi ko, that was going to be for my friend's daughter. Sabi ko ngayon, because I'm going to meet her there. Tapos sabi niya, I'm sorry, but you can't put this in your hand carry. Tapos sabi ko, it's okay. Inayaan kong kunin. Iniwan ko na kasi ikaw, sorry, diba? hindi mo naman sinabi sa akin. Pag-uwi ko na lang, sabi ko, naku, tita, pasensya na po. Kung alam ko, siningit ko. Wala na, na-check-in ko na, diba? So, mahirap talaga yung ganun. Pero, I mean yun, okay lang, food lang naman yun eh. Pero what if hindi mo alam na kung ano pala yung pinadala sa'yo, diba? But speaking of yung mga droga na yan, 34 pa, 34 pang mga bloke ng cocaine ang na-recover ng mga otoridad dito sa Tandag, Surigao del Sur. At according nga sa Caraga Police, naging susi ng pag-surrender ng mga residente sa mga nakuha nilang cocaine, yung pinagsimulan nilang Cocaine Palit Bigas Program. Sige, alamin natin ang buong detalye ng balita na yan mula kay Raymond Octobre. Nasa 34 na bloke ng cocaine ang muling natagpuan ng mga mangingisdang palutang-lutang sa karagatang sakop ng Purok Santan, Barangay Buntod, Tandag City, Surigao del Sur noong linggo. Ito ay may tinatayang halaga na aabot sa higit 230 milyong piso. Kwento ng dalawang mangingisda, nagduda na raw silang droga ang laman nito na nakabalot sa isang fishing net gaya ng natagpuan sa Siargao, Dinagat Island. Agad ang sagawa ng cocaine test ang Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa mga ito. Yung doon sa Dinagat Island, kaparehas talaga yung markings niya, yung nakita dito sa Tandag. Color sign yung nakasulat doon sa kada bloke. Kaya parehas talaga yung pinagmulan nito. Naniniwala naman si Police Superintendent Christian Raffles, tagapagsalita ng Caraga Police, na malaki ang naitulong ng Palit Bigas Program ng PNP sa pagkaka-report ng mga naturang droga. Matapos ring makumpirma na cocaine ang nilalaman ng mga naturang package, ay agad binigyan ng pabuya sina Ronnie Navales at Ryan Apelo. Binayaran siya ng bigas at sabi ng fisherman na kung pwede na 4 lang na po yung kunin nila, tapos yung
30, convert to cash na lang. Sa ngayon ay inaantay na lang ng PNP at PIDEA Caraga ang resulta ng sample na ipinadala sa Amerika kung saan pinaniniwalaang galing ang na-recover na droga bago isagawa ang public destruction. Nasa pangangalaga ngayon ng Regional Crime Laboratory 13 ang na-recover na cocaine kasama ang iba pang nasabat sa Siargao at Dinagat Island. Nakipag-ugnayan na rin ng Police Region 11 sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy para magsagawa ng coastal patrol inspection sa iba't ibang baybayin sa rehiyon para alamin kung meron pang floating cocaine sa mga dagat. Bukod dito, nagpatupad na rin ng 24-hour checkpoint ang Davao Oriental para siguruhin hindi makakapasok ang drug smuggling activity sa lugar. Payo naman ng pulis sa publiko na manatiling mapagmatyag at iulat agad ang anumang kahina-hinalang bagay o tao sa kanilang lugar. Binabalaan natin, although mga suspect namin mga international sea vessels ito, ano lang namin na yung ating mga kababayan na magbantay mabuti sa mga lumulutang na mga suspicious items sa kanilang lugar. Kung makukuha nila yung mga items na ito ay ipagbigay alam agad sa ating mga kapulisan at sa mga government authorities. Pero sa So we akin, can kailangan pa ba na may palit bigas? Sana wag na. Sana i-ano mo na. Actually, kung sabi nga ni Kuya nung nakaraan, kung susumahin, tinanong niya kay Lea kung magkano ang isang bloke. Mas malaki pa Million, 3 million na daw. Mas malaki pa yun kaysa Isang sa bigas. bloke. Isang bloke yun ha. Palit mo isang bigas. Kung susumahin lang talaga nung fisherman, na, kung yung value nun, kung yun ang habol niya. Pero yun nga, hindi naman bigas lahat. Yeah. Yung iba kinas na nung, siguro dahil alam na. Pero pabuya na lang siguro, pabuya. I guess, parang pa-thank you. Reward, no? diba? Reward. Ganyan. But not necessarily na kumbaga parang yun yung talagang ipapalit mo bilang isang tao. Ewan ko, we don't know naman nung intent nung tao na nagsoli. Ang importante is siguro ano naisoli, na lang, naibigay yun sa na otoridad. lang. Yun na lang. Parang sabihin mo na lang na, thank you for for giving this back. In return, I give you this. Pero kasi parang ang nangyari, wag natin isipin na parang ransom siya na. Hindi. Balik mo sa akin yan. Parang, di ba? Wag naman Kasi nga, ganun. kung i-compare mo nga yung value, Yes. Sobrang liit ng magkano lang babigas isang libo ay 2.5 na yata. 2.5. Isang Ganun. Diba? And Ang yung naalala sabi ko nga kasi nung nila, dati 1,000 plus. 2.5 Kasi sabi nga nila, you'd be expecting pa daw, baka makapag-expect ka pa ng maasahan mo pa yung mga ibang panglutang lumulutang. Kasi magkakaano ba yun? Magkakamag-anak or grupo sila. May tatak yan eh. Pinasabi nila yan Pare-pares minsan, ang di ba? itsura eh. Diba? At Same saka shipment in I'm pretty essence. sure talaga na this is not the first time na nangyari yan. Malamang. Nagkamali lang yan for sure ng kaya lumutang yan. Diba? Nagka-bully Baka nasira yung yung GPS. Alam mo, wala talagang baong. Nalagyan. Walang baong hindi mabubunyag. Kaya dapat dyan siguro palakasin talaga yung patrol ng sa maritime Sa Coast patrol. Guard. Coast Guard. Kasi ang alam natin dyan, kulang din yung gamit dyan. Yung, nung minsan na, siguro way back 2010, sinama kami ng Coast Guard sa may area ng Bataan. Wala, hindi namin inabutan yung dahil lang hirap lang din kami ng... Pero Ng ngayon, sagwan? hindi, di motor naman. Kaya, pero mas mabilis yung yung nahabol namin. Siyempre, yung mga yan, mas maganda yung mga gamit niyan. May pera yung mga yan. Kasi yung mga residente, yung mga mangingisda na makakakita man nung kung ano man yung mga lumulutang, di ba? Kung makakita pa rin sila, dapat mag-ingat din sila kasi malay mo may mga nagmamanman doon sa area na yon na gustong kunin din yung Natandaan sila. Natandaan sila, di ba? So mag-ingat din sila doon sa area na yon. Pero yun nga, sabi ko nga, wala ba ako talagang di mabubunyag eh. And I'm pretty sure na hindi yun the first time na nangyari. At maraming beses na ginawa yan. Pero definitely, ito mga kasama natin sa Daniels, hindi yan mabaho. Akala ko mabaho. Ano daw? Hindi yan. Mabaho? Ay, hindi. Kamusta kayo dyan? Bakit mabaho? Hindi nga. Hindi, bakit nabanggit yung mabaho? Di, sabi ko, yung sa Walang cocaine. baho na Di ba, hindi yan. yan. Sabi ko, I'm pretty sure hindi yan yung first time na nangyari na ginawang, kumbaga, avenue yung dagat para Correct. makapag-deliver, magkaroon ng transaksyon tungkol sa illegal na droga. Sabi ko, wala talagang baho na hindi mabubunya. Correct. Kahit itago mo sa baul yan, mga ngalingasaw. Yun. Can you say that?
Mga ngalingasaw. Uy, Sinasabi ko sige, kayo, Diego. definitely kayo mga nasa Daniels na kasama namin, hindi kayo mabaho. Oo, nangangalingas. Hindi kami Not listening. nangangalingasaw. Sorry ah. Uwi na ako. Sige. Okay. Sige, kayo Thank naman. you so much. Nagpakawala ng isang uri ng lamok ang National Environment Agency ng Singapore na gagamitin nila sa paglaban sa Egypti mosquitoes na nagdadala ng sakit na dengue. Tingnan natin ang report ni Joel Camposano live mula sa Singapore. Joel, go ahead. Good morning, Kuya. Good morning, Diego. Noong nakaraang Biyernes ay pinakawalan sa bahagi ng Nison East Site at Tampines West Site dito sa Singapore ang male Wolbachia carrying mosquitoes. Isa itong uri ng lamok na ginagamit upang labanan ang pagdami ng Aedes aegypti mosquitoes na nagdadala ng sakit na dengue. Ang male Wolbachia carrying mosquitoes ay hindi nangangagat at hindi nagtatransmit ng sakit. Kapag ang male Wolbachia carrying mosquitoes ay nakipagtalik sa Aedes aegypti mosquitoes, hindi maipapanganak ang mga itlog ng Aedes aegypti mosquitoes. Sa ngayon, nasa phase 3 na ang proyekto matapos ang matagumpay na phase 2 noong nakaraang April 2018 at January 2019 sa ilang bahagi ng Nison at Tampines West. Sa katunayan, bumaba ng 80% ng population ng Aedes aegypti mosquito sa lugar ng Nison at 50% ng population ng Aedes aegypti mosquito sa lugar ng Tampines West, ayon sa National Environment Agency. Umaasa ang NEA na aabot sa 13,000 households sa mga lugar ng Nison East at Tampines West ang masasakop ng male Wolbachia carrying mosquito sa pinasimulang Phase 3. Sa kolaborasyon ng NEA's Environmental Health Institute, ang local startup na Orino Technology na designer ng mosquito-related solutions na ito. Ang Wolbachia technology ay binubuo ng larvae counter, pupae counter, automated feeding system, pupae separator, at adult mosquito sex sorter. Gamit ang tinatawag na Wolbachia technology ay makakatulong na makabawas sa gastusin ng gobyerno sa pagsugpo ng dengue. At yan muna ang latest mula rito sa Singapore. Back to you, Diego. Joel, yung Wolbachia mosquito na yan, linawin ko lang ha, dyan yan sa may Singapore din na breed o available din to sa ibang bansa? Good question. Dito siya produced. So hindi naman naka-define kung ano yung gender ng mosquito, kung male or female. Basta pag nag-mate sila ng Aedes aegypti na mosquito, pag nabuntis, yung hindi magkakaroon ng eggs ba na tinatawag? Ang magandang tanong yan. Ang carrier ng Wolbachia ay male. Okay. Male mosquitoes lang. Kasi ang target niya, female Aedes. Tapos tama ka doon, hindi maipapanganak ang itlog na Aedes aegypti mosquitoes. Babawas ang populasyon nila. So in other words, hindi naman ang goal ng Wolbachia mosquito is to kill. Kasi may ibang country, alam ko, sumubok noon na gumawa ng mosquito na pumapatay sa dengue, nag-carrier ng dengue mosquitoes. Ang goal is sirain na ang life cycle chain ng dengue mosquito. Bali, itong Wolbachia na to, kasi bacteria siya na nilalagay sa male mosquito na siya yung magpapahina doon sa female Aedes aegypti. So, kapag nagtalik sila, yung itlog hindi maipapanganak, kaya mababawasan ang population ng Aedes aegypti. So, anong mosquito ang ini-injecta nila? Sabi mo kasi, di ba, may ini-inject sa mosquito? Yes, male aegypti mosquito din. Okay. Pareho, So- dengue din. Pero babae ang carrier kasi ng dengue. Hindi, actually, pareho silang carrier ata ng dengue. Tama Pareho po. sinasaksakan ng special bacteria. Yung lalaki. Lalaki. So, pag mag-try nila mag-reproduce, Oo, hindi mangingitlog. hindi At hindi mangingitlog yun. dadami. masisira yung interesting yan, Joel. I have a question. Go. Okay, may question lang ako sa Joel, one lang ha. Ito ba ay first time sa Singapore o ginagawa na ito sa ibang bansa? Good question. Actually, it's a collaboration with Australia and other European countries. Dito nila ginagawa yung study. Dito sa Singapore yung field study at meron sa NEA, National Environment Agency,
na they are inviting people if they want to be familiar with the process. Meron sila ritong factory. So itutur ka nila kung paano yung process from larvae to pupae, tsaka yung pagsesegregate ng gender So, ng how mosquito long nandoon sa facility na ito. Gaano katagal itong study na to at para ma-prove nila na talagang effective? Okay. It was started in 2016, but since this is the phase 3, na nagbunga siya ng pagbaba ng 80% ng population sa Nissen at Tampines West. Kung ang inaalam nila kung mas magiging effective ito ngayong darating na third phase, kasi ang goal nila ay masakop ng male Wolbachia-occurring mosquitoes ang 13,000 households. So kapag na-target nila yon, then that's the time na bababaan nila yung pagpapakawala ng male Wolbachia-occurring mosquitoes. Galing. So bali, ang target nila is to capture the 13,000 households dito sa Tampines West at Nissen East side. Very interesting yan, Very Joel. Alright, sige. May babati ba dyan? Kasi Singapore yan Actually, nandito kami mismo. Sorry, Diego. Actually, nandito kami mismo sa Tampines Hub. Ito yung sentro ng Tampines. Pag pumunta ka sa kaliwa, iyan ang Tampines East. Ito ang Tampines West. So, nandito tayo ngayon sa sentro kung saan ang pinakawalan yung ibang male-carrying Sige nga, mosquitoes. Joel. At nandito yung mga kasama para bumati. Kasi Joel, taka lang. Manghuli ka nga ng yung male mosquito, magpakagat ka nga. Male naman eh. Pakagat nga siya, tingnan natin. Ay. alam niya yung gender. Hindi talo. Hindi talo. Okay. Sige, bati na kayo. So, yes. Babati ang mga kasama rito. Mula rito sa Tampines West, Singapore, mabati kami ng Good Morning, Kuya! Ito yung aming tech. Si Philip, si Johnny Tan, at si Brajuvan, ang aming PA, at ang aming mga kwat. Malaki na yung Team Singapore. Okay. Full force. Full force, ha? Thank you, Joel! Si Joel Campusano po yan. Nasaan daw sila? Thank you. Mula sa Tampines West. Yung bang The Tampines, yung ba yung kumanta ng ano? May sikreto ako. Sorry, Sabihin sa'yo. Hindi ko alam. Company. Okay. So, Mahirap mag-joke dito kay Diego eh. O kailangan papaliwanag mo. Pero ito naman na magre-report na lang muna si RJ kasi nakarating na po si North Korean leader Kim Jong-un sa Vietnam matapos ang mahabang paglalakbay sa tren mula Pyongyang para sa Trump-Kim Summit. Alamin natin ang details kay RJ Timoteo live sa Vietnam. RJ, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Beth. Dumating na nga dito sa Vietnam si North Korean leader Kim Jong-un lula ng tren mula Pyongyang para sa kanilang pangalawang summit ni US President Donald Trump. Bago yan ay inaasahang bisitahin muna niya si Vietnamese President Nguyen Phu Trong. Kinumpirma ng North Korea na nagsimulang maglakbay si Kim Jong-un sakay ng tren noong Sabado alas 5 ng hapon para sa 2-day Trump-Kim Summit na gaganapin sa darating na Miyerkules at Huwebes. Ilang oras matapos ang ulat na ito, isang pula at berdeng trenbet papuntang Vietnam ang nakitang dumaan sa border ng China mula North Korea na pinaniniwala ang sinakyan ni Leader Kim. Nagtaas ng security measures ng Vietnam authorities sa border ng Dong Dang train station kung saan bumaba si Kim at mula rito ay bumiyahe naman siya sakay ng kotse papuntang Hanoi. Sa Hanoi, nakatakda ang venue ng pangalawang pagkikita ng dalawang leader. Una nang nagkita si Trump at Kim sa Singapore noong June 2018 kung saan nagbunga ito ng improved bilateral relations sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayong pangalawang summit, Bet, inaasahan ng US na magkakaroon na ng concrete steps at mas matibay na commitment ang North Korea sa pag-eliminate ng kanilang nuclear weapon. Samantala, hinihiling naman ng North Korea na bawasan ng US at ng ibang bansa ang economic sanctions nila bago tuluyang alisin ng North Korea ang kanilang mga nuclear programs. Yan muna ang latest dito sa amin sa Vietnam. Balik muna sa inyo sa Pilipinas, Beth. Oo, kamusta ang preparation niyo dyan, RJ, at saka yung security ngayon?
Yes, Bet, alam mo, nandito kasi tayo ngayon sa Ho Chi Minh City, which is south ng Vietnam. Dito ay hindi naman masyadong mahigpit ang seguridad, pero mamaya-maya ay magbabiyahe na ang ating team papuntang Hanoi para i-cover nga itong pangalawang Trump-Kim Summit, kung saan doon may feed tayo na nakuha mula sa ating mga kasama na naroon na napakahigpit na ng security dahil dumating na nga itong Secret Service agents at nandun na sila sinusurvey ang lugar at gayon din ay nag-deploy na ang pamahalaan ng Vietnam ng police force. Ito, Bet, ay sinasabi ng mga nakausap natin ng mga Vietnamese na ito na yung nakita nila na parang napakahigpit ng isang event na napakahigpit ng seguridad dahil alam mo, Bet, yung 800 meters sa paligid noong venue ng summit ay hindi na pinayagan ang sinumang turista na makapag-book ng hotel o makapag-reserve doon sa iba't ibang mga accommodations gaya ng Airbnb at iba pa. Oo, meron bang hinanda ang Vietnam na special gathering or something special para dito sa dalawang leader na ito? Bet, alam mo, isa yan sa mga tinanong natin, kung ano nga ba yung talagang magiging flow noong program. Ngunit sa ngayon, Bet, ay confidential pa raw ito. Pero sanabihan tayo ng Ministry of Foreign Affairs na bukas ay magkakaroon ng media briefing kung saan iisa-isahin sa atin yung kanilang mga activities. Sa ngayon, Bet, medyo confidential pa. Pero base doon sa ilang mga nakausap natin ay posibleng araw na magkaroon ng itong summit nila ay posibleng araw na ma-involve ang pamahalaan ng Vietnam, particularly ang Communist Party of Vietnam, para nga sa posibleng pagpe-present nila noong mga economic growth na na-experience ng Vietnam magmula nang nagbukas ito for integration sa ASEAN at sa mundo. Alright, sige, RJ, surely mas maraming pupunta mga turista ngayon dyan, di ba? Mas makikilala ang Vietnam. Kasi ganun yung nangyari sa Singapore, di ba? After nung ginawang pagbi-meeting ng dalawang leader doon, yung sabi nila yung kanilang turismo mas umunlad. So, we're hoping also na ganyan yung mangyari dyan sa Vietnam. Balitaan mo kami, ha? Dahil alam ko kayo pabiyahe, sabi mo nga, di ba? Sa venue ng kanilang meeting. Thank you so much, RJ. Okay, Diego. Alamin natin anong kanilang mapapag-usapan. Sa living room. Sa living room. Tata Ray! Yes, eto naman from Vietnam, punta tayo sa Hong Kong. Hong Kong! Saan? Hong Kong. Hong Kong. Musi-musi. Pakispell yung Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Pakispell. HQ. HQ. Hong Kong. Anong meron sa Hong Kong? Ay, si Disneyland. si Mang Perdi kasi sabi niya, tinututukan na raw ngayon ng pamahalaan ng Hong Kong ang programa para sa education ng ethnic minorities doon sa Hong Kong. Ethnic minorities. Sa Hong Kong. Alamin natin kung sa atin kasi mga ethnic tayo dyan. Alamin natin kung ano yung detalye ng balita na yan mula kay Ferdy Petalio mula sa Hong Kong. Good morning, Ferdy! Good morning, Kuya. Good morning, Ray. Taon-taon padami ng padami ang mga ethnic minorities dito sa Hong Kong. Marami sa mga ethnic minorities sa Hong Kong ay hindi biyasa sa wikan Chinese na nagiging sanhi upang mahirapan silang makapasok sa mga mahuhusay na eskwela at sa mga kumpanyang nais nilang pagtrabahuhan. Ayon sa datos ng gobyerno, tumaas ng 70% ang ethnic minority sa loob ng 10 taon. Noong 2016, mayroon ng 342,000 na ethnic minority sa Hong Kong. Noong 2016, umabot na ito ng 584,383 o halos 8% na kabuuang populasyon ng Hong Kong. Noong 2016 to 2017 school year, 18,200 pupils ang enrolled sa primary school at sa secondary school at 2.6% o 468 lang ang enrolled sa Chinese classes. Nag-provide ang local government ng mga tutorial centers para matulungan ang mga ethnic minorities para ma-practice at may apply ang mga Chinese communication, pero hindi pa rin ito naging sapat para matuto sila. Batay sa inilabas ng ulat ng Ombudsman noong nakaraang linggo, hindi sapat ang ginagawa ng Education Bureau upang itulak ang mga paaralan at guro na magamit ang iba't ibang serbisyo na inaalok ng pamahalaan.
Isa na rito ang pagbibigay ng impormasyon sa mga problemang dapat ayusin ng kagawaran. Bagamat nagsabi ang Education Bureau na ang mga paaralan ay nararapat magbigay ng mga application forms at iba pang impormasyon sa parehong wikang Chino at Ingles, marami ang hindi sumusunod. Habang ang ilang mga website ay may mga pamagat na parehong wika, ngunit ang nilalaman ay nasa wikang Chino lamang. Ang isa pang problema ay kahit na ang mga proseso ay pag-enroll ay nasa bilingual language, ang mga link sa mga ito ay nasa wikang Chino na nagiging sanhi upang magkaroon ng kalituhan sa pagpapahirap sa mga magulang ng mga mag-aaral. Sa paglipas ng mga taon, nagpatupad ang pamahalaan ng ilang serye ng mga hakbang upang masolusyonan ang problema ng edukasyon para sa mga ethnic minorities. Isa na rito ang pagpapatupad ng ahensya ng Free Quality Kindergarten Education Scheme na nagsimula noong taong aralang 2017-2018, kung saan ang mga kindergarten na may 8 o higit pang mga mag-aaral na hindi nagsasalita ng Chino ay mabibigyan ng subsidy. Ang pera ay maaaring gamitin sa iba't ibang mga lugar, kabilang ang pagpapalaganap at pagdadagdag ng mga guro at mga katulong sa pagtuturo. Pati na rin ang pagsasanay para sa mga guro upang mas magiging handa ang mga guro upang tulungan ang mga mag-aaral na hindi nagsasalita ng Chino. Hinimok ng Ombudsman ng Kagawaran upang repasuin ang paraan ng pagpopondo at isaalang-alang ang pagtataas ng mga budget o tulong pinansyal para sa mga primary at sekundaryong paaralan. Humihiling din sila ng mabilis at regular na mga pagsusuri para sa mga kawanihan upang mapalakas ang pagsuporta at pagsasanay sa mga guro. Ray? Ferdy, ano bang mga lahi yung mga kasama dyan sa ethnic minorities na yan? May mataas na populasyon na ethnic minority dito ay ang unang-una Filipino, Pakistani, Nepali. Meron din mga, kung tawagin nila ay Gwail o mga puti, British, American, Australian. Meron din Indonesian, Malaysian. Okay. Maraming salamat, Ferdy Petalio, live mula sa Hong Kong. Di ba? Okay. Mula sa Hong Kong. Ito muna, ito yung kanina sinabi mo sa headlines natin, Tata Ray. Isang atmospheric river storm ang inaasahang tatama po sa Bay Area na magdadala ng pag-ulan at snow sa ilang mga lugar. Alamin natin ang buong detalye mula kay Abby Valdez na nasa San Francisco Bay, California, USA. Abby! Good morning, Kuya. Good morning, Angela. Nagumpisa ng nakaranas ng light rains o bahagyang mga pag-ulan dito sa North Bay Area dulot na atmospheric river storm. Ang atmospheric river storm ay warm water vapor-saturated na hangin na galing sa Pacific region malapit sa Hawaii na may halong malamig na hangin mula sa north ayon sa National Weather Service o NWS. Inaasahang magdadala ng biggest soaking o matinding pag-ulan ito sa North Bay dahil sa 6 to 8 inches rainfall na nag-umpisa kaninang umaga dito hanggang Miyerkules. Ayon pa sa NWS, moderate to heavy rainfall at strong gusty winds ang posibleng maranasan sa region. Kaugnay nito, nagpalabas na ng flood watch para sa mga residenteng malapit sa mga roadways, creeks at small rivers. Inaasahang ang malakas na pag-ulan na magdudulot ng malawakang pagbaha sa mga lugar na sakop ng Sonoma, Napa at Marin counties. Naglabas na rin ng winter storm warning sa Greater Lake Tahoe area mula Lunes hanggang Huwebes ng umaga. Angela, inaasahang gaganda na ang panahon sa Miyerkules ng hapon, ngunit may posibilidad pa din na may mga pag-ulan sa weekend. At yan ang update mula dito sa San Francisco Bay Area. Balik sa inyo sa Pilipinas. Tanong ko lang, pardon the ignorance, lagi bang ganyan? Is it a regular thing dyan sa USA na magkakaroon ng atmospheric river storm? Dito sa North Bay Area, madalas nga ito, Angela, at ang pinakamatinding naranasan natin ay yung around nung bandang 2016 to 2017 kung saan nagkaroon ng matinding pagbaha at may mga taong natrap nga sa kanilang mga bahay. Aside doon sa nabanggit mo na flood watch or warning para doon sa mga residente na malapit
daw prone sa pagbaha. Ano-ano pa yung mga paghahanda na ginagawa ng mga residente dyan kapag alam na nila na may paparating na ganitong klase na atmospheric river storm? Yes, Angela, dito bukas ang mga shelters, warming shelters natin para sa mga homeless o mga walang matutuluyan sa mga panahon na malamig at maulan. But right now, ano ba? Kamusta ngayon ang weather? Sa ngayon, Angela, cloudy at medyo mahangin dito at ang temperature natin ay nasa 9 degrees centigrade. And where are you exactly right now, Abby? Ano yung background mo? Yes, andito tayo ngayon sa downtown Fremont kung saan maraming kainan dito at maraming mga shopping areas na pwede kang puntahan. Para siyang mall strip. Pero parang sarado pa ngayon, wala pang masyadong tao, Abby. Kasi dahil 1 p.m. pa lang ngayon dito at dahil medyo makulimlim, iniiwasan nga rin ng mga tao na lumabas-labas para kasi mamaya-mayang konti bubuhos na ulit ang ulan dito. Just to be safe. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, Abby Valdez, live dyan sa San Francisco Bay, California, USA. Ingat kayo dyan. Ito, very interesting. Kasi hindi ko rin to alam. So, alamin natin pare-pareho. Ano ba yung nangyari noong February 26, 1958? Kasi isang mahalagang kasunduan sa pagitan ng Philippines at Israel, yung pinirmahan, nilagdaan. Kung ano yan, alamin natin sa ating Today in History. February 26, 1958, nang lagdaan ang Treaty of Friendship sa pagitan ng bansang Pilipinas at Israel. Ang kasunduang ito ay lalong nagpatibay sa samahan ng dalawang bansa. Matatandaang noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig ay pinayagan ni Pangulong Manuel Quezon na magbukas ng pinto ang Pilipinas sa mahigit 1,300 refugees mula sa Israel dahil sa nangyayaring panggigipit noon ni Adolf Hitler sa mga Hudyo. Ang Pilipinas din ang tanging bansa sa Asya na pumabor sa United Nations Resolution 181 na naging daan sa pagkakatatag ng Estado ng Israel noong 1947. Dahil sa ipinakitang kabutihan ng Pilipinas, ilang monumento ang itinayo bilang alaala sa magandang relasyon ng dalawang bansa. Matatandaan din noong nakaraang taon ay nagtungo sa Israel si Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang official state visit. At ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagtungo ang isang Pangulo ng Pilipinas sa nasabing bansa. Yan. Dahil nga meron tayong ties sa kanila, marami tayong mga pinapadala sa kanila mga produkto, pero mas marami silang pinapadala sa atin. Number 1 daw yung electronics. Tsaka And if you remember, noong 2014, di ba merong pinurchase tayo for the Armed Forces of the Philippines? Nag-purchase tayo ng kagamitan sa Israel. Tsaka wala tayong visa dyan. Maraming Talaga ba? maraming OFW din dyan, yung mga caregiver. Yes, Sila true. mga Pinoy. Let's go. Wala palang visa. Let's go. Teka lang yung passport ko ba maayos pa? I-renew natin. Hindi, pwede pa ako. Pwede pa. Ako, Malapit-lapit na. 2021 pa ako. 2021. Hanggang siguro third quarter of this year, pwede pa ako umalis. Uy, siya. Check na. Kailangan mo na mag-appointment. May bata akong Ay, oo. sasabay. Kasi kami kailangan sure mo na may appointment. Isip na kayo agad ng vacation. Malapit na kasi summer. Pero si Kike kasi naka-vacation ngayon. Happy birthday, Kika! Yes, belated happy birthday. Nagano siya, may birthday celebration siya with her friends somewhere here. Malamig na lugar. Saan pa ba yung malamig na lugar dito sa Pilipinas? Sa Meron ba malamig? Sa Baguio.
Pero hindi, since hindi siya makakapasok today, as usual, tinext niya ako kanina. Sabi niya, kasi meron daw siyang friend na lumapit sa kanya. And supposedly siya yung magtatanong kay Brother Eli. Pero since wala nga siya, nakikiusap siya kung pwede ako yung magtanong. Ano Sabi daw daw ng yun? friend niya, ano daw ba yung mga palatandaan? Paano daw makikita yung katotohanan sa Biblia? Diba? Paano daw ba ito makikita? Yung katotohanan. Siyempre, para malaman po natin ang sagot sa tanong na yan, alamin po natin mula po kay Brother Eli Soriano sa atin pong Biblically Speaking. Ang palatandaan ng katotohanan, yung aral ng Diyos, no? Paano mo mahahanap yung katotohanan? Tignan mo sa salita ng Diyos, yun ang katotohanan. 17:17 ng Juan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yun, yung salita ng Diyos, yun ang katotohanan. Yun ang nakasulat sa Biblia. Paano mo makikilala yung katotohanan? Paano mo mahahanap? You must know between lie and the truth. Malaman mo kung ano kasinungalingan. Para makita mo kung sino maganda, pagtabihin mo. Di ba? Kaya yung Miss Universe, pinagtatabi-tabi lahat ng kandidato eh. Sinusukat pa yata katawan ng mga yun eh, kung ano sukat eh. Para malang kung sino pinakamaganda. Eh kasi pag sasali ka sa Miss Universe, ang sukat mo eh 44, 24, saka 35, eh hindi magandang sukat yun. 44 sa taas, 24 sa bewang, tapos sa babae 34, ang pangit na sukat nun. Ngayon, ang ibig ko bang sabihin kapatid, pag tabi-tabihin mo, makikita mo kung sino talaga yung mabuti o yung maganda. Pag kumparahin natin at doon mo makikita kung sino ang totoo. Pakinggan mo sa isang talata ng Ecclesiastes 7:27. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. O inaagapa yung isang bagay sa iba para makita mo yung kadahilanan. Makikita mo yung katotohanan, yung mga kadahilanan, yung mga reasons behind. By comparison, using the Bible or the Word of God as a medium or standard of judging. Katotohanan. Para naman po sa iba pang mga bagay tungkol po sa banal na kasulatan, maaari po nating masubaybayan si Brother Eli dito po sa UNTV at maging sa Radyo La Verdad 1350. Kagabi po nag-start na yung live mass indoctrination at ang susunod pong session ay sa bukas po, Wednesday, February 27. Sa lahat po yan ang dating daan coordinating centers nationwide. Alas 7 po yan ng gabi. Magsadya lang po sa lahat na ang dating daan na coordinating centers. Yung malapit po sa inyo, pwede po kayo magsadya dyan. At wala po kayong babayaran. Yan po ay libre pag-aaral po ng doktrina ng ating Panginoong Kristo. Maganda yung mga topic. Kagabi po ay pinag-aralan yung klase ng puso. May iba-iba palang klase ng puso. Oo. Sa medical ano ba daw dyan? Pusong bato. Oh, meron gano'n. Meron palang gano'n talaga. Wooden heart. Mamo. May wooden heart. Cause I don't... Kaya kung gusto na malaman kung anong klaseng puso, kung Meron ka. Meron ka. Halimbawa, yung panalangin, yan po ay pinag-aaralan doon Broken heart. Pusong bitter. At yung atin naman pong verse of the day mula po sa Proverbs 10:27, the fear of the Lord prolongs life, but the years of the wicked will be short. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Mababasa din po ang ating verse of the day sa Omega Digi Bible application. I-download na po, yan po ay libre. At sa ating mga iOS at Android phone, marami pong mga features na pwede po nating magamit. At kung gusto niyo po sumabay sa hourly prayer, yan po ay meron pong feature na maaari po nating
gamit dyan. Oras-oras po, pwede pong sumabay sa panalangin po using yung application po ng Omega DG Bible. At marami po mga translation na maaari din po nating magamit dyan. Ang ating verse of the day was brought to you by Omega Digi Bible! Powered by Vision! Vision! La 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 la. Kikay, namiss ka namin. Doc Jam. Pinag-uusapan ka namin, Kikay. Bagay kay Kikay itong itong topic mo eh. Oo, kasi kapag galing Actually, siyang, galing siyang Rojas, na-jet lag daw. Yung pala. Pero hindi. So, pag-usapan Seriously natin, no? Seriously speaking, ano ba yung jet lag? Kasi para dun sa mga hindi masyadong familiar, I would say, sa term na jet lag. Jet lag usually happens kapag pupunta ka sa isang lugar na magkaiba yung Time oras. zone. O, yung time zone. Example, dito, tapos pupunta kang Amerika. Anywhere from 12, 16 hours yung difference minsan ng oras dyan. Kaya maririnig mo on- sila, di ba? Kamusta ka? Jet lag pa ako. Oo, 8 hours Meaning, hindi pa difference, nakaka-adjust. ganyan. Or, oo, hindi pa nakaka-adjust sa time. So, syempre, pagdating nung oras ng tulugan, ay gising na gising ka. Tapos alas 3 ng madaling araw. Habang sila ay gising, ikaw Tulog ay ka, tulog. oo. Kunyari, baliktad. dumating ka, kunyari, example sa Chicago. Naalala ko, pag alas 3 ng umaga, naghahanap akong pagkain. Kasi yung oras sa Pilipinas, late na in the morning, so parang ikaw gutom ka na. So, yun yung in essence jet lag. Tapos pagbalik mo rin sa Pilipinas ulit, hirap ka ulit, no? Tapos ganyan din, example natin, isa pang example, yung mga nagtatrabaho sa mga call center na baliktad rin yung oras nila. So, yung yung circadian rhythm, yung naapektuhan, yung physical, yung mental, yung factors na yan ng ating body clock na tinatawag. So, meron silang mga pag-aaral na ginawa. Kasi syempre, hanggang ngayon walang cure yung jet lag eh. Yes. It You just have takes to adjust. Adjustment. Adjust oo. ka lang ng And adjust wherever ako, you are. Mas hirap ako pag uwi ng Pilipinas. So, ang nangyayari sa akin, mga 2-3 weeks, minsan nagkiklinik ako, 3 nakatitig weeks? ako. Oo, kapag yung talagang 12 hours, yung talagang total baliktad, it takes me around 3 weeks to adjust, 2 to 3 weeks to adjust. So, kung minsan nangyayari, nagkiklinik ako, nakatitig ako ganyan. Tulala na kasi parang may antok problem na antok ka. ka na, 'di ba? So meron silang study na ginawa si Dr. Youngstead, yung author nitong study na to. Tapos nag-aral sila ng 99 individuals. 51 of these are 59 to 75 years old and then 48 are 18 to 30 years old. Yun lang. Bata at saka medyo may edad. Middle age tsaka yung elderly. Yes, correct. Ngayon, ang ano lang is itong, I would say one of the drawbacks now of this study is they studied active individuals. So, physically fit talaga itong mga to. Nasanay silang nag-exercise. So, yun lang yung, I would say, drawback somehow. Kasi hindi ko pwedeng super generalize. Kasi nga, minsan hindi lahat talaga physically active or hindi nag-exercise. Pero dun sa study na to, they noted na kapag nag-exercise ka, ayun pala, before I go there, para makatulog tayo, yung body natin nagre-release siya ng melatonin. Yes. And there are different melatonin levels that our body releases depending on what time of day it is. So, maraming nire-release na melatonin kapag oras ng tulugan. Pag madilim, mas madilim, mas maraming nare-release na melatonin. Kaya nga, kumbaga parang dun binabase ng body mo kung ganong karami yung i-release niyang melatonin. So, kapag baliktad yung oras, like yun nga nasa, ang tawag dito, call centers, hirap siya mag-release ng melatonin kasi tutulog siya alas 7 ng umaga, di ba? May araw. So, kaya siya nahihirapan. So, ngayon, itong study na to, ginawa nila, pinag-exercise nila sa treadmill for about an hour at different times of day, yung mga individuals. And what they found out was, when you exercise at 7 a.m., or between 1 and 4 p.m.,
nag-shift yung circadian rhythm mo to earlier time. And if you exercise naman between 7 p.m. and 10 p.m., napupush back naman siya. So in essence, kung gusto mo na makatulog ka ng mas maaga, ang exercise mo dapat either 7 a.m. or between 1 and 4 p.m. Ngayon, kung gusto mo naman na mas late ka makatulog, mag-exercise ka between 7 p.m. to 10 p.m. And in yung ibang oras, yung exercising between 4 a.m. or 1 a.m. to 4 a.m. or 10 a.m., walang change. Okay. So, ang important times for us to remember, let's say yon, bumalik tayo galing sa ibang bansa. Gusto natin na mas maaga tayong makatulog kasi yung oras doon, yung oras sa Pilipinas, mas maaga kesa doon. So, ang gawin mo, mag-exercise ka between either at 10 a.m. or at 7 a.m. or between 1 p.m. and 4 p.m. Ngayon, kung gusto mo naman na mas late ka makatulog, kunyari, galing ka ng Europa, mas late dun eh. So, gusto mo, kailangan mag-exercise ka ng either 10 a.m. or between 1 to 4 p.m. Pero meron bang specific na exercise? Sabi mo kasi treadmill. Pwede bang iba? Like walking lang? Or kailangan ba Yung study nila, ang ginawa lang yung study nila, ang ginawa lang nila is treadmill. But yun nga, kasi they said naman in the study na we don't really know the exact effect on other people who don't do exercise. But I believe na whatever exercise you're used to doing, this is Yun na just lang. my opinion on my take on this. Whatever exercise you're used to doing, if you do the exercise at the specific times na ginawa nila, I think it would help already. So it doesn't matter whatever exercise it is. I think it's the release of the hormones that actually helps with the changing in the circadian rhythm. So I don't think there's really much of a difference whether you go to the gym or you swim or you but the important thing is you Pero perform is it certain healthy, times. Doc Janice, na yung time kasi yung mga binigay mong certain times na maganda mag-exercise, yung time kunyari, for example, na yun yung antok ka na. Hindi ka pa di ba, hindi ka pa nga nakakapag-adjust. Pwede ba yun? Kasi yun yung, that's the problem kasi. So, kung gusto natin na maka-adjust, kailangan... Labanan mo yun. Labanan eh. Kailangan mo siyang ilagay talaga dun sa tamang oras eh. Para Kunyari, galing ka ng Italy, 7 hours Yes, yung ang difference different. niyan. So, kung itutulog mo yon, sure ako, gising ka pagdating ng oras na dapat matutulog ka na. Hindi ka masasanay. Oo, hindi ka masasanay. So parang pahirapan mo yung sarili mo kung papatulan mo yung antok eh. Hindi ka agad You have to fight makaka-adjust. it. So for me, you really have to fight it. And I think yun nga, it helps with exercise. Kasi magigising ka pa, nag-exercise ka eh. True. But then again, after a certain exercise, Your energy bababa level na yung goes down. energy level mo kasi na-use up mo na yung energy mo. in Which essence. makes sense. Oo. So, maa-adjust mo na ngayon yung sleeping time mo. So, parang, kumbaga parang, sa tingin ko, dapat talaga labanan mo yun at the time na antok ka, siguraduhin mo lang na dun sa tamang oras ka ng tulog, matutulog ka na. Pipilitin mo na gagawin mo na lahat in essence para makatulog ka. It helps din yung paglagay ng, kasi eye nasabi mo, di ba, yung cover, madilim. eye cover. So maglagay ka ng eye cover, make sure everything. Kaya yung room mo, silent. makapal yung Blinds or curtain. para hindi papasok yun. Oo. So, para it would really help you readjust faster, you Na-mention do mo all ba, these Doc, things. kung gaano, doon sa study, kung gaano katagal nila ginawa yung Makapag-adjust, exercise bago makapag-adjust? Ilang days? 1 month. 1 month talaga? Hindi, I mean yung study nila yung was 1 study. month. Okay. Pero hindi nila sinabi kung kailan nagkaroon na ng effect. Oo, Pero depende din kumbaga siguro sa parang they finished the study in a month. So they didn't really say kung at 1 week may effect na ba, at 2 weeks may effect na ba, ganyan. Pero one thing I really, kasi yun yung, ewan ko lang kung coincidence, but I usually exercise kasi ng 6 p.m. eh. So parang for me, it helps me to go back to the regular sleeping time kasi nga ang nangyayari, nai-use up mo yung energy mo, nare-relax ako. So pagdating na nung sleeping time na,
Tulog na ako. So it helps me readjust. Although, yun nga, it still takes quite some time to get used to again to the normal Philippine time. Pero normally daw kasi, generally, syempre iba-iba naman din ang reaction ng tao. Usually daw talaga, it takes 3 days At minimum, 'di ba, for a certain person to adjust to a certain situation. Yes, at saka hindi mo ba napapansin, pag papunta ka doon, ang dali maka-adjust. Yung pauwi yung mahirap. That is why daw, Ewan ko rin, kailangan nating ganun talaga. That is why daw yung 3 days I guess kasi na yan. excited ka eh. Excited siguro. ka, mamamasyal ka, or bagong environment. Baka kaya yun yung mas madaling mag-adjust pagpunta kasi sa dito. Pagdating mo, oy, pasyal ka na muna, wag ka muna matulog. So Well, yan. Thank you so much sa pagbabahagi mo ng mga exercises na mga dapat Okay, gawin para sa'yo to. pag kayo ay nag-jet lag, nagkaroon ng jet lag. Pero speaking pagbalik of ni Kikay bukas may jet lag. Oo, may jet lag na naman yan. Oo. But speaking of pagbabahagi, binahagi po ng mga wish cover composer kung paano nalikha ang mga bagong awiting nakatakdang itanghal. Tonight po yan sa Grand Finals ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song sa Smart Araneta Coliseum. Alamin po natin ang buong detalye ng balita na yan mula kay Monokson. Walong bagong talento, 8 bagong awitin mula sa 8 mga batikang kompositor ang masasaksihan sa finals ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song. At sa huling pagkakataon, bago ang final battle, ibinahagi ng 8 Wishcover composer kung ano ang nasa likod ng 8 bagong original Filipino music. Para kay Wishcover composer Junji Barcelo, inspirational song ang kanyang awiting Hingang Malalim. Anything na magpa-plunge ka into something very major in your life, like kakasal ka, bago ka mag-I do, laging mag-igang malalim, bago ka mag-compete sa kahit anong race, kailangan pag walang hinga malalim, bitin eh. So, you need a song that would calm you down and hype you up. May aspeto rin ng pagiging inspirational song ang tema ng awiting Nasayo na nilikha ni Wishcover composer Odette Quesada. Nasayo, it's like it's in you. Nasayo yung if whatever happens in your life, you're in charge of your life. Don't blame other people. If you're miserable, don't wallow in it. Try to stay focused in the positivity of life instead of the negative part of it. Malalim naman ang pinaghugutan ng love song na Ang Sakit-Sakit Naman, nalikha ni Wishcover composer Benny Saturno. Anya, title pa lamang ng kanta, ulam na. Ang sakit-sakit noon ng ginagawa mo, pinasa sa matangin. Sa akin, napaka-importante pa rin ng title eh. Every time na gasusulat ako, inuuna ko yung titulo. Every time magsusulat ako. Kasi ulam na agad yun eh, pag maganda yung titulo na pag nakwento lang, narinig ng isang tao yung titulo at natandaan, definitely hindi makakalimutan yung title. So, mahalaga sa akin ang title ng kanta. Hugot na hugot yun. Para naman kay Wishcover composer Top Suzara, awiting nagbibigay pag-asa ang kanyang awiting Light in the Dark. You wanna break free but you smile so no one will know. I've been there before. Lahat tayo may papel. Hindi naman natin man sana napapansin araw-araw, pero para sa mga taong pwedeng makinabang dun sa papel na pwede nating gampanan, pag ginampanan natin, malaking bagay sa kanila. Yung ano ba naman yung, uy, kumusta? Yung ganun lang, pero nasa dilim yung taong yun eh. Sadya namang para sa kanyang Wishcovery ang awiting I Am the Singer and This Is My Song ni Wishcover composer Moy Ortiz. I am the singer and this is my song. My life is in music. Won't you please come along? Gusto ko
magkaroon naman yung mga mang-aawit na mga OPM singers ng isang anthem para maipakita sa tao na kasi ang daming nagsasabi na dinidismiss na singer lang yan. Ipapakita ko through the song kung ano yung mga risks, kung tatanggapin ba siya ng audience, kung ano naman ang mga rewards, kung panalo, no? Pampukaw naman para sa mga kabataan ng henerasyong ito ang awiting likha ni Wish cover composer Noel Cabangon na Gising Kabataan. Gisingin yung kanyang generation because somehow they're perceived to be like apathetic, not caring about anything, pero hindi totoo yun eh. Marami sa kanilang mga generation that they care about the environment, that they care about what's happening around us. First time namang gumawa ni Wish cover composer Boy Christopher ng isang awiting may tema ng pagiging modern ethnic, ang awiting Alamat. Apat na sulok na mundo'y bilib siya. Yung kasing song na Alamat, yan ay iniaalay ko sa lahat ng mga OFW natin mga kababayan na nagsusumikap para sa kanilang mga pamilya na narito sa Pilipinas. Na sila ay tinuturing kong alamat dahil sila ay nakakapagbigay ng support sa ating mga kababayan. Sumisimbolo naman sa katatagan ng pagmamahalan ng magsing-irog, pamilya at maging ng magkakaibigan ang awiting Maliit na Kwadrado ni Wish cover composer Rani Raimundo. Hanggang dito na lang ba tayo sa maliit na kwadrado na titinghinan buong gabi. I want to be in touch with what's happening in the real world. I want to write something that will touch the hearts of every Filipino. Marami tayong mga kababayan here and around the world na magkalayo, mga nag-iibigan, pero LDR kung tawagin nila. And their only means of interaction is through a computer, a screen, isang maliit na kwadrado. That's why that was the how I wanted to express that computer. Instead of using computer, I want to be flowery, naisip ko maliit na kwadrado. Ang Wishcovery Season 2, The Singer and the Song ay magsisimula na mamayang alas 7 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Naiyak ako ng... alam ko. Congrats na, ngayon pa lang. Congratulations. Pero good luck pa rin sa kanilang performance. Surely. Mamaya yan. Diba? Tonight. Iba-iba Sa yung nila, no? Ang hirap, alam mo, mahirap i-judge to kasi iba-iba yung quality. Iba-iba yung identity. Kasi judgmental ako. Hindi. Iba-iba yung quality, iba-iba yung kalibre, yung timbre. So, good luck. Breakfast at gutom na. Good morning! morning. Welcome sa What's for Breakfast. Ang daming kasama ngayon. The more the merrier daw. So daming food. Kitang-kita nga dito sa sa handa natin, no? Parang madam, fiesta no? Pero sino ba unahin natin ngayon? Si Chef, pakilala muna natin, Chef Danilo Malio Jr. Si Chef Danilo. Yan, Chef Danilo, ano ba gagawin mo ngayon? Yung fish fillet. Yan. Fish fillet balls with savory. With spicy Korean. Okay, next si Chef Raymond Cruz, nasi goreng. Chef Raymond, ayan. Nasi goreng ang gagawin natin. Alright, and next is Chef John Season. Chef John, ano bang prepare mo mamaya? Chicken creamy soup. Ay, mushroom. Chicken, mushroom. Chicken, creamy. Creamy. Alright. And then next, last but not the least, kasama natin si Chef Lou De Jesus, vegan meatball. Vegan meatball. Interesting. Ano bang ginamit sa vegan meatball? I use kidney beans. Kidney beans. Sige, mamaya turo mo sa amin yan, ha? Pero sino ba mauna ngayon?
Ha? Sino? Ikaw? Chef? Okay, game. Chef, ano ba ingredients ng fish fillet natin with spicy Korean sauce? Our ingredient for fish fillet marinade, fresh egg, all-purpose flour, salt and pepper, chicken powder, oil, chili, and cola or something, and water. Ano bang fish ang ginamit natin dito? First, ma-marinate natin yung fish fillet. Ano yung fish ang ginamit mo dito, Chef? Anong klaseng isda? Dory. Alright. Green dory. Sige, game. Simulan na tayo. Ayan, Yan, sige. first, ilalagay natin sa butter mix yung fish fillet. Then, imimix na natin siya lahat. And then, ipa-fry. Then, a golden brown. Then, gagawa tayo ng soda sauce. So, ano yung binuhos mo yung soda? Yes. Tapos ito, cornstarch sa water. Yes. And chili. And chili powder. Then, butter for vegetable for the side. Yan, ano yan? Garlic. Butter, garlic, salt. Salt. And then, ano yan? Salt Sugar. ulit. Sugar. And Ito yung mga, veggies. ito yung mga gulay. So, may beans, may carrots, Yes. broccoli, no? Broccoli Yeah, ba? broccoli. May corn. Ayan. So, makulay siya. So, yan na ang atin na fish fillet. Balls? Bakit balls? Balls ba yan? Pabaw siya, pero lumapat. Okay. Fish fillet balls with spicy Korean sauce ni Chef Danilo Mario Jr. Yan lang hinanda mo ngayon, ano? Opo. Okay, sino ba next? Sino ba? Ang dami eh. Okay, Chef, ikaw naman. Ikaw naman, Chef Raymond. Nasi goreng. Ingredients natin. Rice, red bell pepper, green bell pepper, carrots, sweet and chili sauce, chili, wine, and white pepper. White. Red wine yan. Red or Yes. white? Red wine. Red, wine, ano lang. White wine. White wine. White wine. Sige, may ingredients pa pala. Sorry, Onion, garlic, chicken, beef, peas, corn, and vegetable oil. Alright. Sige, Chef Raymond, game. Turo mo na sa amin yan. Okay. First, oil, and saute the garlic. Onion. Yan. Yung red onion yan, Red? Yes. Beef. Yan. Nilagay ko yung beef, tsaka chicken. Yan, ground beef and ground chicken, hinalo. Tapos, nilagay ko yung white wine sauce. Ayun. So, pang flavor lang siya, no? Okay. Tapos, nilagay ko yung red and green bell pepper. Na ano to, minced? Yes po. And carrots? Carrots. Okay. Para may crunch siya, tsaka makulay din. Tapos, nilagay ko yung chili para medyo... May kagat? Oo. Ano tong nilagay? Corn ba yan? Corn. Okay. Tapos, nilagay ko yung peas. Corn and peas. Ito yung ano di ba? Tapos, nilagay ko yung chili sauce po. Ito yung sahog sa rice, di ba? Para Yes, sa sir. rice yan. And nilagay ko yung rice. Yan ang nasi. Ano ba to? Thai ba to? Indonesian? Indonesian? Okay. Tapos haluin Nilagay na ko natin. ng white pepper. Tapos nilagay ko yung seasoning niya. Yun, tsaka ako na lang haluin. Yun, tapos na po. Ganun po Seasoning or konting stock lang pwede, no? Pwede na Tapos po. tinap mo siya ng fish fillet. Ng fish fillet. So yan ang ating nasi goreng. May ginawa ka pa? Si Chef Lou na. Chef Lou. Ito, vegan meatballs. Pang kontra naman kasi medyo healthy tayo mo, di ba? Ito yun eh. Ito ba yan? Tama, Yes. tama. Okay, ano ba ingredients natin, Chef? So, for the ingredients is cooked kidney beans, olive oil, garlic, onions, dried oregano, dried basil, tomato paste, soy sauce, rolled oats, sunflower seeds, salt, and pepper. Yan, all interesting. Sige, game. Paano magawin? So earlier, meron pa? Meron pa ba? Earlier na mash ko na yung kidney beans. So sauteed lang muna, olive oil. Una yung onions. So white onion to, no? White onion. So ka-caramelize ng konti and then garlic. So inuna ko yung onion para hindi masunog yung garlic. Kasi minced yung garlic natin, ano? Tapos ito, ano to? Yung mash na kidney beans. Yung okay. kidney beans, na mash ko na siya. And then rolled oats. Ayan ang oats, beans. Tapos sunflower meal. Talagang ano, Dried oregano. Walang meat talaga, No meat. Oh. Dried basil. Yan. Then salt and pepper.
Yan, tapos yung Tapos, huli natin yung, mamaya, tomato paste muna. Yan, tomato. Tomato Haluin paste. siya sa mixture. Sa mixture. And Okay. then, ihalo natin yung mixture ng caramelized onion, garlic, and olive oil. And this is for the meatball. For the meatballs. Vegan meatballs. Vegan meatballs, yan. Yun. So yung pinaka-source ng protein natin, yung kidney beans. Kidney beans. Ito, At saka yung sunflower seed kasi healthy yan eh. pang digestion, Ayun, so hinuluman na natin. Tapos bake lang natin siya for 15 minutes, 350 Fahrenheit. Kasi since healthy, di wag na lang i-fry, tuloy-tuloy na natin i-bake. Bake na, No? yan. So ilan? 15 minutes? 15 minutes Anong lang. temperature ang pag-bake dapat? 350. 350 degrees at 15 minutes. Yes. Ito, tas So yung meatballs, pwede natin gawin yan sa pasta, pwedeng meatball sandwich. So, at madami siya. Basta ito yung way. Oo. Pwede rin gawin din burger patty, di ba? yeah, pwede din siyang burger patty. So Okay. same din, instead the ball, gagawin mong patty. Ayun. Ito pa, may di ba? Oo, medyo marami akong dinala sige, explain mo sa amin to. So, ito, ano to? This is embutido, but this is made of tofu. Tofu embutido. And then Okay. that's scrambled tofu instead of egg. Since vegan tayo, so okay. everything's Ito? plant-based. This is pork belly, but this is not pork. This is made of soy protein. And then, Soy protein belly. yes. Ba, interesting. Ito, This is tocino, but this is made of shiitake mushroom. shiitake mushroom tocino. Ito. Sisig made of mushroom also. Pati yung itsura, no? Parang Yes, tunay pati na. yung Yung pork lasa. belly nakakatuwa, pero hindi pork belly, Yes, ano? oo. Yan, tignan natin. This Ito, is vegan cookies, no egg, no dairy, and then cocoa sugar yung gamit natin dyan. no egg, no dairy. Oo. Tapos pure Tapos, chocolate halos. Tapos, cocoa sugar Uy. lang, para lang may konti. Pwede. Mamaya matikman natin. Okay, next na. Oh, kakatapos lang eh. Next, sino ba last? Oy, chef, go. Ano ba ang natin? Ingredients. Chicken creamy mushroom. Breast chicken, salt and pepper, oil, shiitake mushroom, onions, cream of mushroom, chicken stock, toppings of broccoli and parsley, garlic and cheese. Yun ang ingredients natin. Okay, lutuin na natin. Ano na ang gagawin daw? Napaka-basic lang po gagawin. Una, pinababad ko sa salt and pepper. After that, nilagay ko ng oil. Tapos piprito ko muna yung chicken breast. Within 3 minutes. Kasi madalis masunog ang breast, ano? So, tapos saute ko ng garlic, tapos onion, shiitake mushroom, broccoli. And then tapos nilagay ko ng creamy mushroom soup. Ang maganda. Ito na po yung chicken creamy mushroom. Yan na ang chicken na mushroom na creamy natin. Okay, very good. Pero promote muna tayo. Kasi siyempre may kanya-kanyang kayo, di ba? Sino ba muna? Chef, go. Promote mo. I'm Chef Danilo Malio Jr. My Facebook page is danilo@yahoo.com. Next. I'm Chef Raymond. Please come and visit Chef Tob's Cafe in Dumaguete City. Nandiyan ako. Pupunta ko kayo. Thank you. Hi! If you want healthy and zero cruelty food, vegan-friendly cafe, Baker's Gallery, Gloria Diaz Street, Las Piñas. Ayun, Baker's Gallery. Baker's Gallery Cafe sa may BF Resort Las Piñas. BF Resort Las Piñas yan. At Instagram niya at ng Facebook, Baker's Gallery Cafe. Cafe. Okay, next. Promote ko po yung So Delicacies and like my fan page, sodelicacies.com. Yeah. And yung ano po. Yun, alright. Maraming salamat mga chef sa pagdalaw nyo. Medyo madami tayo, pero okay lang. Next time ulit. Thank you. Ayan. I'd like to thank Roquero Pest Management, protects you and your property. You may call them at 257-2774 or 0919-366-7728. And Rina Villamor Camera would like to thank Dr. Gina Chinky Garcia for her skincare. Unveil yourself with the latest from Unveil Manila. Visit them at 86 Esteban Abada Street, Loyola Heights, Quezon City, or you may call them at 0926-616-3877. Happiest birthday again, Ali!
Happy birthday, Ali! Happy birthday, Ali. Get well soon, mga bagets. Get well soon. La 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 la.